Maraming gustong yumaman at umasenso, pero iilan lang ang handang baguhin ang sarili nila. Kung seryoso ka sa pagbabago ng buhay mo, kailangan mong malaman na 10 dapat baguhin sa sarili bago ka yumaman at umasenso. At panoorin mo to hanggang dulo, dahil yung number 9, kahit aware ka na, yun pa rin ang pinakamahirap baguhin. Number 1, baguhin ang circle of influence. Kung sino lagi mong kasama, unti-unti, nagiging katulad ka rin nila. Sabi nga, kung 5 sa barkada mo ay tambay, malamang ikaw yung pang-6. Naalala ko dati, may phase din ako ng ikot ng buhay ko ay puro dota, inom at gala. Kapag walang pasok o walang trabaho, paulit-ulit lang yung ginagawa. Masaya, oo, pero parang walang nangyayaring progress. Hindi ko sinasabing bawal mag-enjoy at mag-chill paminsan-minsan. Pero kung laging ganito at wala kang pinupuntahang direksyon, huwag ka na magtaka kung bakit parang stuck ka sa buhay. Minsan hindi obvious, pero bad influence na pala yung circle mo. Kahit mababait silang tao. Kaya kung gusto mong umasenso, kailangan mong baguhin kung sino ang madalas mong kasama. At kung ano ang nakasanayan ninyong ginagawa na walang ambag sa goals mo. Hindi madali ito. Pero kung tunay silang kaibigan, maintindihan nila kung bakit hindi ka na pwedeng sumama palagi. Number 2, baguhin ang ginagawa kapag bored. Napansin mo ba kung anong ginagawa mo kapag bored ka? Posibleng tutok ka sa cellphone, doom scrolling, TikTok, binge watch sa Netflix, at games hanggang madaling araw. Mga dopamine hits para malibang ka. Hindi ko naman sinasabing bawal mag-relax. Pero kung ganyan na lang ang palaging ginagawa mo, mahirapan ka talagang umasenso. Try mo lang baguhin kahit paunti-unti lang. Kapag bored ka, imbes na mag-scroll, magbasa ka ng libro, manood ka ng educational na video, aralin mo yung skill, investment, negosyo o idea na matagal mo nang iniisip. Hindi naman biglaan ang pag-asenso, pero nagsisimula yan sa mga oras na akala mo dapat pampalipas lang. Number 3, baguhin ang oras ng gising, tulog at daily routine. Hindi ka asenso kung puyat ka palagi, late gumising, at kung magulo ang araw mo. Hindi mo kailangan gumising ng alas 4. Ang kailangan mo consistency at structure. Mag-set ng oras ng gising, mag-set din ng oras ng tulog. Gumawa ng daily routine na kaya mong sundan at nakakatulong sa progress mo. Tandaan, mahirap maging productive kung kulang ka sa tulog, energy at focus. Kaya kung sablay ang routine mo, most likely sablay din ang output mo. Kaya importante rin na gawin itong susunod. Number 4, baguhin ang ginagawa pagkagising at bago matulog. Ikaw ba yung tipong pagkagising, cellphone agad ang hinahawakan? Konting scroll sa Facebook, konting IG, tapos biglang kalahating oras na pala ang lumilipas. O kaya naman, papatay mo lang yung alarm tapos tutulog ka na ulit. Sa gabi, ganun din. Bago matulog, doom scrolling pa rin. Nood ng kung ano-anong videos na wala namang kwenta. At minsan, hindi pa magandang epekto sa sarili at sa utak mo. Kaya itong umaga at gabi, ito talagang dalawa sa pinaka-importanting dapat mong baguhin. Sabi nga nila, win the morning, win the day. Napaka-crucial ng ginagawa mo sa umaga dahil dito nagsisimula ang momentum ng buong araw mo. Kung pagkagising mo pa lang, tamad ka na, malaki ang chance na tatamad-tamad ka rin hanggang gabi. Kaya imbis na doom scrolling, bumangon ka kaagad. Ayusin mo ang higaan mo, mag-stretching kahit 2 to 3 minutes lang. Lumabas saglit, magpaaraw, magdasal, magtimpla ng kape at iba pa. Do something na magsiset-up ng araw mo para manalo ka. Hindi yung babalik ka lang ulit sa kama. Tandaan, hindi ka naman kikita sa higaan. Kaya wag mo nang tambayan yan. Ganun din sa gabi. Akala ng iba ang maayos na routine nagsisimula sa umaga. Pero para sa akin, nagsisimula yan bago ka matulog. Dito mo na dapat iniisip o sinusulat kung ano ang gagawin mo kinabukasan. Trabaho man yan, negosyo, kahit simpleng gawain sa bahay. Aminin ko, dati akala ko
hindi ako makatulog ng walang cellphone. Ginagamit ko pa yan para antukin. Siguro ganun din kayo, pero baliktad ang nangyayari. Imbis na makatulog, lalo akong nagigising dahil sa dopamine hits ng reels, shorts at videos. Hindi mo namamalayan, ilang oras ka na palang nagdo-doom scroll. Kaya naalala mo ba nung araw, wala naman tayong cellphone, pero nakakatulog naman tayo noon ng maayos. Kaya kung kaya mo, huwag gawing alarm ang cellphone. Ilayo mo yan sa kama bago matulog. Mas okay pa bumili ng alarm clock na kailangan mong tumayo para patayin. Pwedeng secondary alarm lang ang cellphone, pero hindi dapat katabi sa pagtulog. At lalong hindi chinecheck kapag sleeping time na. At sa mundong punong-puno ng distraction, mahirap itong baguhin, pero kailangan kung gusto mo talagang umasenso. Next. Baguhin ang kinokonsume na content. Kung puro entertainment, drama, negativity at nonsense ang pinapasok mo sa utak mo, huwag kang magtaka kung ganyan din ang lalabas sa buhay mo. Hindi mo namamalayan pero naapektuhan ka na ng content na araw-araw mong nakikita at pinapanood. Kaya much better na baguhin at i-reset ang algorithm mo. Mag-like ka ng content tungkol sa finance, negosyo, mindset at self-improvement. Makinig ka ng educational podcast at i-unfollow mo yung walang ambag at mga fake news. Kung gusto mo mag-level up ang buhay mo, simulan mo sa kung ano ang pinapakain mo sa isip mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 6, baguhin ang pananaw sa pera. Ito ang foundation ng lahat. Kung tingin mo sa pera ay masama, laging kulang at para sa swerte lang, mahihirapan ka talagang umasenso. Ang pera ay isang tool, hindi reward, hindi pang flex, at hindi for validation. Hindi ito pera na para lang maging panggasta sa luho at mga bisyo mo. Tool ito para mag-ipon, mag-secure ng emergency fund, pang-invest at pang-negosyo. Kaya make sure na baguhin ang outlook sa pera. Kung hindi mo kayang alagaan at palaguin ang pera mo, hindi rin ito mananatili sa'yo. Number 7, baguhin ang paniniwala sa easy money at shortcuts. Tagalin ang mindset na isang jackpot lang, yaman ka na. Karamihan ng nalulugi at nai-scam dito nagsisimula. Hindi mo pwedeng asahan kailanman ang sugal at easy money para yumaman at magkapera. Sugal yan, sa iba nagiging addiction pa na totoong sisira ng financial situation mo. Walang totoong yaman na hindi dadaan sa matinding oras, effort at disiplina. Hindi to instant, talagang mabagal ang tunay na pag-asenso, pero totoo at pang matagalan. Kaya huwag kang mainipin, basta tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo at nag-i-improve step by step, pasasaan pa't makakarating ka rin. Number 8, baguhin ang kinakain at lifestyle. Hindi ka rin naasenso kung sablay ka rin dito. Ang kinakain, iniinom at lifestyle mo ay may malaking epekto sa productivity, energy at disiplina mo. Kaya nga madalas wala kang focus at gana. Kasi ano bang pinapasok mo sa iyong katawan? Puro matatamis ba? Junk food, yosi, alak, artificial food at matataba? Tapos lagi ka pang kulang sa tulog at pahinga. Hindi ka na pinapawisan, lagi kang nakatambay at nakahiga. Kailangan mong gumalaw-galaw at maglaan ng oras para makapag-exercise. Hindi mo naman kailangan maging maskulado or maging fitness model. Madaming way para makapag-ehersisyo pa rin na swak sa'yo kahit tingin mo busy ka. May kanto gyms, pwede naman yan. Simpleng walking or jogging, may zumba, magbibisikleta, at kahit nga workout sa loob ng bahay, pwede rin. Isa lang ang katawan mo, ito ang puhunan mo most of the time. So bakit hindi mo pa iingatan at palalakasin? Pero kahit maayos ka naman sa lifestyle at kinakain mo, mababaliwala lahat kung hindi mo babaguhin itong susunod. Number 9, baguhin ang commitment at consistency sa goals. Hindi motivation ang kulang sa'yo, follow through. Kahit simple lang ang goal, basta consistent at may disiplina, may kapupuntahan din yan. Mas importante ang ginagawa mo araw-araw kahit pa simple at maliliit.
kesa dun sa wala kang ginagawa at puro ka lang someday at plano. Hindi sapat na meron kang plano, idea at goals. Dapat ginagawa mo ito. Kailangan all in ka at hindi yung tipong masipag lang sa umpisa. Tapos kapag nahirapan ay susuko na bigla. Kaya dapat baguhin mo yung ganitong maling habit dahil yung execution talaga ang magpapaasenso sa'yo. Maraming may goals pero iilan lang ang gumagalaw para dito araw-araw. Consistency at commitment ang tunay na nagpapaangat sa isang tao. Bukod dito, importante rin baguhin ang susunod. Number 10, baguhin ang mindset na nakakahirap. Finally, kapag mali ang mindset mo, mahirapan ka talagang magtagumpay. Kung maliit lang din ang iniisip mo, malamang maliit lang din ang kikitain at maaabot mo. Ito yung mindset na, hindi ko kaya yan, late na ako, at iba pa. Paulit-ulit na mga palusot na para bang ikaw na mismo ang umihila pababa sa sarili mo. Ito yung scarcity mindset na lagi kang takot at laging may kulang. Kulang sa ganito, sa ganyan, kulang sa pera, kulang sa talino, kulang sa pagkakataon, and so on. Pero kung hindi mo babaguhin yan, uulit lang nang uulit ang nangyayari sa buhay mo. Baguhin mo yung scarcity mindset, papuntang abundance mindset, na may pera, may opportunity, may mga paraan, at may chance ka rin. Chance na maabot yung mga pinapangarap mo sa buhay. Hindi ka huli sa buhay, hindi ka kulang. Hindi lang talaga nasa tama ang mindset mo. Baguhin mo ito para maging positibo ka at makikita mong susunod din ang kilos, disiplina at direksyon mo. Ngayon, alam mo na kung ano ang kailangan baguhin. Ang tanong na lang, gagawin mo ba o hindi? Hindi mo kailangan baguhin lahat yan ngayon. Kahit isang ugali lang, sapat na para magsimula. Kung gusto mong malaman kung anong skills ang pwede magbigay sa iyo ng pangmatagalang kita, panoorin mo ang susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.